Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Prison and this is my devotion for today, March 19. And ang topic po natin for today is ano ang ugat ng pag-aaway? Distortion of roles. So ang scripture po natin for today is Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 verse 16. So, sabi po dito, basahin ko po, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor, you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. So, sabihin daw po nito ang distortion of roles. Sabihin po, ang relasyon ng lalaki at babae ay nilikha ng Diyos na may tamang balanse. Ang lalaki ay dapat mamuno ng may pagmamahal at ang babae ay dapat magtiwala at sumunod sa kanyang pamumuno. Ngunit dahil sa kasalanan, ang ideal na ugnayan ito ay nasira. Nagkaroon ng paghaharian, kawalan ng malasakit at pagrebelde at kompetisyon sa pagitan po ng lalaki at babae. So, ang distortion of roles na po kasi is first teaching po, i-relate po natin kada teaching is sin distorts God's design for men to lead with love and for women to submit with trust. So, ibig sabihin po dito po ay ang lalaki daw po talaga dapat mamuno kasi doon nga po sa ginawa ni God na may perfect balance. Yung lalaki po yung dapat na mag-lead sa isang family or isang relationship. Ang lalaki dapat po ay mamuno ng may pagmamahal daw at ngunit naging mapang-abuso o tamad na yung mga lalaki ngayon dahil nga po sa kasalanan, diba? Maraming kasalanan ang i-indulge ng mga nasa relationship o mga lalaki in general. So, ang dapat daw po ang babae ay dapat magtiwala at sumunod. Ngunit naging dominant o mapagkimagsik na po rin yung babae ngayon dahil nga rin po sa kasalanan. Second teaching po for today is the fall resulted in conflict, self-centeredness, and struggles for control. So, nagresulta po ito sa competition, hidwaan, at pagnanais ng control sa relasyon. So, ang away daw po hindi pagkakasundo sa loob ng pamilya at lipunan ay epekto ng kasalanan. Of course, marami pong temptation, marami pong bulong yung mga evil spirit sa atin, kaya mas lalo pa po tayong nagkakasala and mas lalo pa po nagugutay-gutay yung relasyon po ngayon. So, third teaching po natin for today is submit to the Lordship of Christ and allow His authority to shape your marriage and family. So, ibig sabihin po, sa pamamagitan po ni ating Panginoon sa Kristo, maaaring mabalik po ang tamang papel ng lalaki at babae sa pamilya. So, ibig sabihin, sa pag-accept po sa ating Panginoon sa Kristo, we will have more clarity, wisdom sa pagpapatakbo ng pamilya or pagmamahal sa pamilya in order for us to know or to have a good relationship with our family. Kasi, application po is fight for Christ-centered and God-honoring relationship. So, ibig sabihin po itaguyod po ang isang relasyon na nakasentro po sa ating Panginoon sa Kristo at ibibigay po ng honor sa ating Diyos. Second application is address the roots of the problem through the lens of the Bible. Of course, malalaman po natin na mali lang ito kapag babasahin po natin yung manual of life, yung Bible. So, the application is submit to the Lordship of Christ and allow His authority to shape your marriage and family. So, ayan po, ako si Godfrey Prison and this is my devotion for today, March 19. Sana po ay marami kayong natutunan. Ayun na po, and God bless.